What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay bibili tayo ng rim set dito at ilo-lowered nga natin yung Honda TMX 125 Alpha natin. So nandito nga tayo sa Putay Domo Thai Parts kay Boss Chrisman. Ayan, bibili tayo ng Vans Boy dito. So yung size niya ay 1.4 at 1.2. Pero bago tayo magsimula mga sir, ay kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana nakakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayo ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. Before we start mga ma'am sir, this content is brought to you by Affordable Shopping Store in Shopee. Nais ko lang ipakilala sa inyo ang kanyang produkto na Hydro Plus Tumbler. Meron po itong temp shield, double wall vacuum insulation para po mapanatiling mainit o malamig ang inyong inuming tubig sa tuwing tayo ay nasa biyahe. Kaya nitong tumagal ng 12 hours sa mainit na tubig at 24 hours naman sa malamig na tubig. At meron po itong 18/8 Pro Grade Stainless Steel, colorless coating, BPA and toxin free, dishwasher safe with wide mouth hibernation. At mabibili nyo nga po ito sa Shopee. Just search Affordable Shopping Store. Ang 1.18 liters nga po ay 480 pesos lang. At ang 946 ml naman po ay 450 pesos lang. At may pagpipilian po kayo na iba't ibang kulay. At syempre, wag nyo na rin pong kakalimutan na mag-follow sa Affordable Shopping Store. Colder, hotter, longer. Yan ang tatak Hydro Plus. At nung nakabili na tayo ng Vans Boy kay Boss Chrisman ay pumunta na rin tayo dito sa RS Camagay Motor Shop. So dito na natin binili yung mga iba pang parts na pang lowered natin. So bumili na rin tayo ng sing-sing dito para sa rayos. So ilalagay po kasi ito sa likod dun sa may rim set natin para hindi po yan maputol. At ito nga pong location niya ay tapat lang po ito ng ADESA dito sa Paniki Tarlac. So pakita ko lang yung shop dito, RS Camagay Motor Parts and Accessories. Shoutout din pala sa kasama ko na si Tan Acosta, siya yung nag-guide sa akin. So yan magbabayad na tayo through GCash payment. So ito na yung mga nabili natin. So ito, shoutout din sa mga mekaniko natin dito sa RS Camagay. So yan, tinatanggal na yung rim set natin dito. So ito nga yung Vans Boy, size po nito ay 1.4 at 1.2. At ito naman po yung Takasago na rayos natin. Meron na rin po yung nipples. So ayan, bali 2 pairs po yan mga sir. Yung isa kasi inaayos na ron. Bumili rin tayo ng Yakamoto fender holder bracket. Tapos yung sing-sing para sa rayos dito sa likod. At dalawang pang size 17 na interior, Howie po yung brand. Yung binili natin ditong butterfly, yung pang lowered na pang TMX 125 Alpha. Tapos quick tire din to mga sir. Ang size po niyan ay 80/90 at 80/80. So ang magninibel nga dito mga sir ay si Boss Awit. So siya po yung magninibel dito at mag-ayos ng rim set natin. At dito nga po sa RS Camagay, kumpleto po sila rito mga sir. So merong magagaling sa nibil, merong magagaling sa pag magic lowered, at meron din po silang magagaling sa pag-upgrade ng makina, pati sa mga wirings. Kumpleto po lahat dito mga sir. So kapag ka magpapagawa po kayo, pwede po kayong pumila or pwede po kayong magpa-schedule kapag ka mahaba po yung pila rito. At bibigyan ko nga po kayo ng tips kapag ka gusto po ninyong i-lowered yung TMX 125 Alpha natin. So kapag ka naka by 18 po kasi yan, naka-design po yan na pampasada. So dito kasi ipang babiyay-biyay natin yan at naka-single kasi ito. So hindi po natin siya sa sidecaran, pero in the future ay bibili tayo ng sidecar. So kapag ka bibili po kayo ng mga pyesa, ipunin nyo po yan, minsanan po ninyong ipakabit, lalong lalo na dun sa binili natin kanina. At dito nga mga sir, papatabas na rin natin yung upuan para matansya natin kung gaano kataas, kasi yung mga height ng Pilipino ay hindi naman gaanong katangkaran, sakto lang. So dito kasi tumitingkad pa tayo dito mga sir, kaya ipapatabas na rin natin ito. Pero kung nanginayang kayo dito sa stock seat ninyo, ay wag nyo nang ipatabas mga sir. At paalala ko lang mga sir, hindi pala ito sponsored ng Vans Boy pero baka naman.
Ayan na, hindi naman natin kailangan ng masyadong mamahalin na rim set dito. So, kaya Vans Boy yung binili natin kasi yung tropa natin na Sitan, subok niya na tong Vans Boy. So, yung pagkabili natin dito mga around 1,200 pesos lang. So, i-PM nyo na lang si Boss Chrisman. At yan, okay na nga yung pagkakanibil niya dito sa likod. At lalagyan nga natin yan ng electrical tape para hindi po masugatan yung interior natin dito sa loob, para hindi po tayo nabubutasan. So yan, balutan nyo lang po yan ng mga 3 ikot mga sir. So dito nga i-unboxing na rin natin yung quick tire. So made in Thailand na rin ito. So quick tire, baka naman. So ayan, bali 80-90 yung panglikod natin. So saktong sakto lang at hindi naman masyadong manipis, pero medyo malapad lang din siya ng konti. At dito mga sir, hindi na tayo nagpakabit ng gulong sa may tire machine. So kayang-kaya na yan ni Boss Awit. So alam na nila yung mga pasikot-sikot dito sa mga rim set para hindi po masugatan or hindi po magkamanong B-issue yung mga rim set natin. So kailangan po lapat na lapat yung gulong natin dito sa rim set. Kailangan po umangat po yung lining dyan. At saktong PSI lang yung ilalagay nating hangin. So ilagay na rin natin yung singsing dito o yung palaman sa may rayos natin sa panglikod. So ayan, nailagay na rin natin yan para hindi po maputol yung rayos natin kasi medyo mabigat po dito sa bandang likod, para po meron po yung suporta. At ilagay na rin natin yung mga rayos dyan mga sir. So dito mga sir, 20 minutes lang siguro ginawa yung rim set natin dito. Napakabilis lang. So umabot lang siguro ito ng 1 hour yung kabuwang pagkakagawa dito sa motor natin. At dito nga mga sir, tinawag na nga tayo nung tropa natin dito na mekaniko natin. Ikakabit na kasi yung sa fender bracket natin dito mga sir. So yung choice ninyo, pwede nyo naman na ipabutas itong sa fender natin mga sir. So yun nga lang, pangit nga lang yung kakalabasan, kaya bumili na lang din tayo ng fender bracket. So kailangan nyo dyan ng mahabang tornilyo at mga nut. So ganito po yung magiging itsura niya. Mas matibay po kasi ito mga sir kasi magiging holder niya ito at nakakapit ito sa shock natin. So ang disadvantage lang nito mga sir, kapag inalis natin yung fender bracket natin ay magkakaroon na ng gas-gas doon sa shock natin. Kesa naman butasan natin yung tapaludo natin dito at masisira lang. So dito mas safety pa po yung gagawin natin dito mga sir. So kapag maglo-lowered kayo mga sir, wag po kayong masyadong nagtitipid. So yan, higpitan na rin natin yan at binalikan na nga natin si Boss Awit at malapit niya na nga matapos itong rim set natin sa likod. So ito nga po pala yung stock na sprocket niya. So bali 38 teeth po yung panglikod natin. So sasabayan na rin natin at papalitan na rin natin siya ng 36 teeth na sprocket dito. So bali Sun po yung brand na binili natin dito mga sir. So Sun, baka naman. At dito nga higpitan na rin natin yung bracket natin dito sa may fender bracket. So ganito po yung magiging itsura niya mga sir. So kabilaan po yan at wag nyo pong kakalimutan yung mga tornilyo na ilalagay natin dito. Dapat yung saktong higpit lang din. So ito nga, tatanggalin na rin natin yung mga bolts dito sa handlebar natin, pati dun sa may speedometer natin kasi ilalagay na rin natin yung butterfly natin dito. So ayan, tanggalin na natin yung mga nakailalim dyan, pati yung mga bolts na nakalagay dito sa butterfly natin. At syempre yung mga kinakalag natin mga bolts dito ay itabi nyo po ng maayos, pati yung mga spacer dyan. Lahat po ng mga kinakalag natin dyan ay importante po lahat yan mga sir, kasi kung hindi po natin nailagay yan, magkakaroon po tayo ng problema dito sa motor natin. Baka ikapahamak pa po natin yan at baka madisgrasya pa tayo. So tanggalin nyo lang po yan. Dapat dalawa po kayo rito na umaalalay. So yan, inaalalayan natin para hindi po mataob o malaglag yung handlebar natin. Baka magasgasan po kasi. Tapos tuktukin lang natin yung butterfly dito para matanggal po siya. So ayan, bagong bago pa lang kasi ito at madali lang naman matanggal to mga sir. So ayan, para may impact po yan at matanggal natin agad. So kapag napukpok na nga natin yan ay puwersahan po nating tanggalin ng dahan-dahan. So ganyan na nga po yung magiging itsura niya. Tapos tanggalin lang natin yung bolts dito kasi ilo-lowered natin to mga sir. Papataasin natin yung inner tube natin dito. So kumuha lang kayo ng tools dyan, pati po yung sa kabila mga sir, papaluwagan din natin yan.
At dito nga mga sir, kakabit na rin natin yung sprocket natin dito. So madali lang naman magkabit ng sprocket mga sir. So dapat nakapaloob po yung pangalan niya rito. So dapat ganyan po yung magiging itsura niya. Tapos ilagay na natin tong clock niya rito. So ganyan po yung pagkakalagay natin dito mga sir. Ito puro center stand. At dito nga mga sir, kapag nakabit na natin yung rim set natin sa likod, ay iangat naman natin yung inner tube natin dito mga sir. So saktuhan lang yung gagawin natin na paglo-lower dito para hindi po tumama yung susuyan dun sa ilalim dito sa may tapaludo natin mga sir. At pagkatapos nga po nyan, ilalagay na rin natin yung rubber dito. At huwag nyo pong kakalimutan yung mga pinagtatanggal natin dyan. Dapat ikabit nyo pa rin po ng maayos. At ay kakabit na rin natin yung butterfly natin mga sir. Yung walang butas ito. Babasag. Ay mapuputol siya no? Bibitak dito. Ano lang ito mo? Suporta lang ito. At pagkatapos na nga natin maigpitan yung mga bolts dun sa butterfly natin, ay i-adjust naman natin yung chain adjuster natin dito mga sir. So hindi na natin puputulin yung kadena natin kasi sayang naman. So ayusin na lang natin yan at gagawa na lang natin ng magic. So ganyan lang yung pag-adjust mga sir. At kailangan nga po ganito yung pre-wheel nya. So napakaganda po ng pagkakaayos natin dito. At syempre higpitan na rin natin yan ng tools natin dito sa may ehe nya. At tama lang para hindi maribaba. Hindi na kaya pa ba yun? Babalik mo sa stock, boss. Hindi ka naman puputol. Okay. Yan ang pre-wheel. At ito nga mga sir, naka side stand tayo at parang tataob yung motor natin. So palitan nyo na lang po yan ng maliit na side stand. At dito nga mga sir, itetest natin yung shock nya dito. At kung sasayad nga yung susuyan dito sa may tapaludo natin. So ayan, malayong malayo naman. At pwede pa natin i-magic lower dito mga sir. Pwede pa natin patigasin yung play nya rito. So malayong malayo yan kahit na masaldak tayo. At yung bigla ang pagkakadaan natin sa mga pothole, hindi po yan masisira or mapuputol dito. So ito naman po yung bracket na ilalagay natin sa battery cover natin. So bali bonus video na lang to mga sir. So ito po yung mga tips natin kung ano po yung mga kailangan ninyong ilagay o i-upgrade dito sa bago ninyong Honda TMX 125 Alpha. Kasi po nananakaw po yung mga battery niyan at yung takip dito. So syempre kakalagin na rin natin yung bolts dito sa may shock natin. At i-bend nga lang po natin yan mga sir. So ito po medyo malayo po siya kaya kailangan natin siyang i-bend. So ayan, i-bend lang natin siya at tansyahin natin. So pagka nakita po ninyong malayo rito, i-bend ulit po natin yan para lumapit po siya dito sa may takip ng battery natin. So itatry ulit natin. Kapag okay na po yan ay babalutan na rin natin yan ng electrical tape. So kaya kailangan po natin ng electrical tape para hindi po magasgasan yung cover natin dito. So kapag nalagay na nga natin ng electrical tape ay pwede na natin higpitan or ilagay yung bolts nya dito mga sir. At dito nga mga sir, lalagyan din natin yung sa kabila. So optional na lang po ito kung gusto po ninyong lagyan ng takip dito or dun sa may battery lang. At dun din sa may emblem natin mga sir, papabutasan din natin yon at lalagyan natin yan ng alambre. At ganito na nga po yung magiging itsura niya mga sir kapag nalagyan na natin ng bracket.
At ito na nga po yung naging itsura nung motor natin mga sir. So touring setup lang yung gagawin natin dito at abangan nyo pa yung mga future uploads natin dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At bali 5,000 mayigit po yung kabuwang nagastos natin dito sa pag-upgrade ng motor natin dito sa pag-semi-lowered natin mga sir. So, syempre, bago tayo magtapos mga sir, huwag nyo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong manotify at lagi po kayong updated. And thanks for watching.